Magpasalamat sa Panginoon kapag walang nangyayari sa iyo eh. 'Di ba? Pero ibang sitwasyon na kapag ikaw na yung nakakaranas ng, alam mo yun, kagipitan. And sabi ko nga po, as our Thanksgiving activity is coming, papalapit na po siya, so sabi ko, we should maintain the attitude of gratitude. And I hope talagang meron po tayo niyan. Amen. Pag sinabi niyo po kasing attitude of gratitude, it doesn't mean na binabanggit mo lang yung mga bagay na dapat magpasalamat. That is a very short definition ng, sabihin na natin, tao mapagpasalamat. Ang totality kasi na tao mapagpasalamat, nakikita yan sa disposition niya sa buhay, kapag meron siyang nararanasang mga bagay na hindi niya gusto, still, alam mo yan, nakukuha pa rin niya maging compose because what he or she knows is hindi yung mga material na bagay ang meron siya na tinanggap niya mula sa Panginoon, kundi ang Diyos mismo. Diba? So, let us continue to pray again. Sabi ko nga, na magkaroon po tayo ng mapagpasalamat na puso. Okay? And pag-pray niyo po, ngayong Sunday, wala po kami, na aking pamilya, nandito po kami sa Arayat, yan, sa Lord of the Harvest. And nabigyan po tayo ng slot po doon to speak sa kanila pong Thanksgiving. Siguro talagang the month of November is most likely Thanksgiving. Siguro hindi lang dahil siguro sa na westernize tayo, kundi siguro it's the time din naman na bago mag-December is talaga matuto tayong pasalamat sa Panginoon. Okay? Kinahaponan po magkakaroon po tayo ng Preacher's Night o Preacher's Day. Which is, magkaroon lang tayo siguro kahit simpleng salo-salo lang. Okay na siguro yung juice tsaka tinapay. Simple lang. Diba? So, in recognition sa pagtatapos, well, hindi naman siya talaga actual na pagtatapos, but rather, it's the start of a journey ng ating po mga preacher. So, meron kasi na para bang after nun, pababayaan na. So, tayo hindi. I-maintain po natin dahil sabi ko nga, one of my aim is for me to listen sa mga preachers po natin na talagang hindi lang po kinakailangang nakakalabas para makapakinig naman ng ibang mensahe, but rather sa atin po dito mismo makapakinig din naman po ako. Okay, so hindi na po tayo magtatagal. So let's open our Bibles in Acts chapter 5. Reading from verse 1 hanggang verse 11. So that's the beauty of having a Bible reading. Yan, pwede tayong kumuha ng text for us to learn. And syempre, hindi na kayo ganong mahihirapan. I hope. Kasi nga, nabasa na natin siya. Okay, it's the story of Ananias and Sapphira or Sapphira. Okay, to some of the linguists. So ganito po ang ating matutunghayan. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came to all them that heard these things. And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter answered to her, Tell me whether ye sold the land for so much. And she said, Yea, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband
are at the door and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in, and found her dead, and carrying her forth, buried by her husband. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa pagkabasa po ng iyong banal na salita. Panginoon Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa amin po mga kasalanan. Humingi po kami ng paglilinis sapagkat alam po namin na sa amin pong sariling kakayanan ay di po namin kaya humarap sa inyo ng may kalinisan. Kaya kami po ipatuloy na nagpapasalamat sa aming Panginoong Jesus na nagbigay kami, Panginoon Diyos, ay magkaroon, Ama, ng pagkakataon upang makaharap sa inyo ng may kalakasan, hindi dahil sa sarili po naming kalinisan, kundi sa pamamagitan ng kabanalan ni Kristo na ipinasuot sa amin. Dalangin ko po, Ama, na samahan niyo po kami as we study your word, Father God. Help us not just to understand it, but most importantly, Panginoon Diyos, ito po yung aming maisabuhay. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. We have a very simple title, and it is the title, The Importance of Integrity. The Importance of Integrity. Kanina, habang nakaupo ako sa gilid ni Kuya Lawrence, meron siyang pamaypay, and it so happened, sabi ko, guess what? Kung ano yung pag-uusapan natin. So sabi ko, tama-tama, nasa pamaypay niya, integrity. Ano nakalagay sa pamaypay mo, Brad? Ano sabi dyan? Integrity, basahin mo. Doing the right thing every time. So, kapag din ang definition na madalas natin marinig. Doing the right thing even when no one is looking. Ibig sabihin, ginagawa mo yung tama palagi kahit wala nakakakita. Di ba? So that's a good reminder to every Christian. Because it's very possible na gumagawa tayo na mabuti kapag may nakakakita, kapag may nakakapansin, or kapag meron tayong nakukuha. Integrity is so important because it focuses not on the things na ginagawa natin, but it focuses saan? Doon sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Pakibawalan nga yung mga bata doon sa likod. Medyo natidistract ako. Baka mahulog sila. So again, when we talk about integrity, it is doing the right thing. Okay? Hindi tinatanong dito kung maganda ba yan sa paningin ng ibang tao, pero higit sa lahat, sabi ko nga, it focuses to the one in which doon tayo nagbibigay ng kasiyahan, which is sa Diyos. Amen po ba? And one of, again, the chief end of man, or the very purpose of man, is to glorify God. Medyo mahirap siya sapagkat we are living in a day na para bang nagiging tama ang isang bagay kapag marami nag-a-agree. Di ba? So, the more or the fact na marami nag-a-agree doon sa isang bagay, para bang doon pa lang nababalidate na isang bagay, tama yan kasi marami ang may gusto. Hindi ganun ang buhay ng mananampalataya. Sa buhay ng isang mananampalataya, nagiging tama at nagiging totoo ang isang bagay dahil sinabi ng Panginoon. It doesn't matter what your opinion is, basta mahalaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sa buhay ng mananampalataya, it is so important to focus on our relationship to Him. Ito na yata yung panahon na para bang lahat ng tao gusto nila maging masaya, at kung gusto nila maging masaya sila sa paraan na gusto nila. Sa mananampalataya, that's the opposite. And if you're a Christian and you're living like that, gusto mo mabuhay na may kasiyahan sa sarili mong pamamaraan, guess what? Kung sino kamukha mo, you are just like the Israel. Gusto nila yung blessing, pero ayaw nila yung paraan ng Diyos. Ang gusto nila, yung trip nila. Pero pag sinabi blessing, gusto namin blessing, Lord. Pero magpapakilaman yung ginagawa ko, Lord.
Hindi pwede yun. Amen? If you want the blessing of God, be faithful to God. And faithfulness, included po dyan ang salitang integrity. It means you have to do what is right, not in your eyes, but in the eyes of the Lord. Pinag-aralan na natin to, tama? Nabasa na natin to sa Book of Kings. There are many kings, they're doing the right thing in their own eyes, but not with a perfect heart. Sabi ng salita ng Diyos. Ano mo nangyayari kapag ganon? Kapag ganon ang pananalita sa Bible, you're doing the right thing, but not with a perfect heart, asahan mo, yung dulo ng kwento, hindi siya magiging maganda. Amen? Hindi siya magiging maganda. Sabi nga ni John Lubbock, what we see depends on what we're looking for. Minsan, gusto natin na, alam mo yan, makuha ang pabor ng Diyos sa pamamaraan na gusto natin. Nakikinig ba kayo? Kung gusto natin makuha ang pabor ng Diyos, kinakailangan kunin natin to ayon sa kalooban ng Diyos. Nagigets niyo? Amen? Halimbawa, sa pag-aaral. Siyempre, teacher ako, no? Hindi pwede na gusto mong makakuha ng mataas sa marka, pero yung paraan mo ang gusto mo at hindi yung paraan ng teacher. Halimbawa, sir, gusto ko ng mataas sa grade. Okay, sige, mag-quiz tayo. Ay, sir, ayoko ng quiz. Hindi pwede yun. Tama? Paano kung masusukat yung talino, yung natutunan mo, kung hindi kita susubukan? Maraming Kristiyano, ganun eh. I want your blessing, God, pero sana walang trial. Hindi pwedeng ganun. Because in trials, it will test how truly and genuinely, alam mo yan, you are indeed relying to God. Kasi kahit sino pwedeng sabihin nila, mahal nila ang Diyos. Nagtitiwala sila sa Diyos. Pero pagdating ng problema, wala na. Hindi dahil galit sila sa Diyos. Paano ginagawa nila? It's either tinatakbuhan nila yung problema or naninisi sila na ibang tao. Amen? Now, dito sa ating mapag-aaralan, integrity is so important and is so vital sa isang mananampalataya because dito natin makikita, mga kapatid, mga minamahal, kung tayo nga ba talaga ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Tandaan niyo, walang taong gusto ng peke. Amen? Tanggap po pa siguro kung kakain ka ng hilaw eh. Pero yung peke, hindi mo tanggap yun. Pakainin kita ng hilaw na mangga, pwede yun, makakain ka, so medyo maasim. Pero pakainin kita ng peking mangga, sige nga. Lalo nakalagay, made in China. Diba? Tapos puro plastic pa yan, nagaling sa recycled na basura. Hindi matatanggap yan. Ganun din sa Diyos. Okay pa kung hindi ka pa hinog sa pananampalataya, patuloy ka lang na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Huhubugin ka din ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Ang dapat mo lang gawin, magtiwala ka sa Kanya, alam mo yan, ibig sabihin, hindi mo siya dapat kinu-question sa mga pamamaraan na ginagawa niya sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay pinaintulutan ng Diyos sa ikalalago mo. Madalas kasi, mas gusto natin ang maging direktor kaysa sa maging aktor. Okay lang sana kung pwede mong pagpilian yung pagiging aktor at direktor. Pero hindi, kinakailangan mo kilalanin kung sino ka. Ang direktor ang Diyos, aktor ka lang. And all you have to do is to trust the director. Amen? Kami mga artista, alam namin yan. Kayo kasi hindi kayo artista. Alam mo yan? So, bilang isang, alam mo yan, lingkod ng Panginoon or tagasunod ng Panginoon, wala tayong gagawin kundi sumang-ayon lang sa gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? We have studied about the work life of the East, tama? At isa sa tinignan natin yung potter. Amen? The potter, which is God, and the clay is us. Ang clay, hindi siya pwede mag-question dun sa potter. Ba't mo ako sinishape ng ganito? Hindi pwede yun. Amen? May mga tendency pa nga na kapag ang potter, hindi sumasang-ayon yung clay, kumbaga ang hirap i-mold, anong gagawin ng potter? Lalamutakin niya uli at magsisimula uli. Alam ba ginagawa sa atin yan ng Panginoon?
And there are times, kaya sabihin nyo, huwag yung sabihin matagal na kayo mananampalataya. Minsan, okay, nahubog ka sa clay, pero nung niluto ka, biglang may deformities, bigla ka nag-crack. Ano gagawin ng potter? Hindi kanya itatapon. Mahalaga ka precious ka sa paningin ng potter. So ano gagawin ng potter ngayon? Babasagin niya yung palayok. Babasain niya, and then gagawin niya ulit clay, tapos imomold ka niya ulit. Ganon din sa mananampalataya. Hanggat hindi ka nagiging maayos, patuloy kang babasagin at babasagin ng Panginoon upang maging kagamit-gamit ka someday. Ano gagawin mo? Magpa-mold ka sa Diyos. Amen? I don't know what situation ang meron ka ngayon, or sabihin na natin, anong kalalagayan ang meron ka. It's either nasa molding stage ka siguro, or nasa cooking stage ka. But all of those things, hindi yung nagiging madali. Hinuubog ng Panginoon yung character mo, yung patience mo, yung mindsetting mo, or maybe dumadaan ka sa apoy, niluluto ka na ng Panginoon. Kasi sa Panginoon, maging the best ka. Hindi sa sarili mo, kundi maging the best ka sa paningin ng Diyos. Kung bakit ginawa ang palayok, hindi dahil sa palayok itself. Ginawa ang palayok para sa kasiyahan, nung potter. Ganon din po tayo. Amen? So, let's dive into the story. Now, dito sa pagkakataong ito, Acts chapter 5 shows us who God is. In fact, the whole study in the scripture, pinapakita ng Diyos kung sino siya. Kaya nga sa bawat preaching, sa mga preacher, it should always be that God is in the center. At tawag doon, theocentric. Kapag ang preaching, hindi siya tumatalakay sa Diyos. Tumatalakay lang siya doon sa gusto niyo mangyari, blessing, gusto niyo lagi kayong, alam mo yan, mauna sa blessing. Mga kapatid, that is not theocentric. Alright? Amen? That is egocentric. Ibig sabihin, lagi ikaw. Ang mundo ay nag-work hindi para sa advantage mo at all. Amen? You see, the Lord is teaching us, even us believers in Christ, pananalita natin, paniniwala natin, para mas lalo tayong tumatag, para mas lalo tayong magtiwala, at para mas lalo makilala natin ng Diyos. That's why it's good for you to be reminded lahat ng ginagawa natin, and yes, even yung sinasabi natin. Amen? Parang kanina, nabanggit ako, may narinig ako. You're always telling about second assurance. There's no such thing as second assurance. Alam ko yung gusto yung sabihin, but the term itself is not correct. Okay? It's not correct. Bakit? Pag sinabi yung assurance, sigurado ka na. Pag sinabi mo second assurance, that is, alam mo yun, hindi yata tama. Kasi kung sigurado ka na ng una, hindi ka pwede maging sigurado uli. Ibig sabihin, you have given another opportunity for you to understand what the gospel is. Yun ang gusto yung sabihin, amen? Kaya nga, hindi lamang sa mga words, and even in our actions. Amen? Baka up to now, some of you, ang Bible, ginagawa niyong pampaswerte, ginagawa niyong pitaka. Amen? O di ka, pag may sakit kayo, pinapatong niyo yung Bible niyo ganun sa ulo niyo. Sana gumaling ako. Yan, ginaganyan-ganyan niyo. O di ka, binangungot kayo, ginawa niyo unan yung Bible. May ganun eh. Nagigets po niyo? The Lord is teaching us yung ating pananalita, yung ating paniniwala, yung ating pag-iisip. And yes, yung mga bagay na pinaglilibangan natin, yung mga taong sinasamahan natin, the Lord is always teaching us. So ano gagawin mo ngayon? Dapat magpaturo ka. Kapag alam mo mali, wag mo na ilaban. Ang hirap matuto ng taong ayaw magpaturo. Amen. Kasi lahat tayo may ego. Hello? Lahat tayo may ego. And there are many people, they are prone to this type of attitude, egoism.
Lalo na kapag may natapos ka, may posisyon ka, di ba? May ganda ka, minsan may ganun eh. Meron din namang iba, walang ganda, pero feeling maganda. Parang akala mo, lahat ng tao may utang sa kanya. Gandang-ganda sila sa sarili nila. Huwag sana kayo maging gano'n, mga kapatid. You see, when it comes to our Lord and Savior Jesus Christ, as a disciple of Jesus, dapat meron tayong humility. Tama yung sinabi natin kanina eh. Dapat meron tayong humility, pagpapakababa. Kasi ang hirap turuan ng tao mapagmataas. Hello? Amen? Mahirap turuan ng tao mapagmataas. The importance of integrity. Sige nga, tuloy natin. 3 bagay ang gusto kong iwan sa inyo. First, we're going to look at the work of God. Okay? The work of God. Now, bigyan muna natin ng background. Okay? So the church is praying. Ito yung pagkatapos na si Peter, nagpagaling siya, and then nag-preach siya, tapos binalaan siya, yung story natin kanina, yung devotion natin kanina umaga, right? So binalaan siya ng mga scribes, mga teachers of the law, na sabi, huwag ka na magtuturo sa pangalang ito. Tama? So ngayon, medyo parang, gamitin ko lang yung term, it's not exact term, pero na-bad trip siya. Bakit? Kasi sino ba dapat mas katakutan namin? Kayo o ang Diyos? Alam niya yung paninindigan niya. Amen? So, even though they are breathing threatenings, binabantaan, tinatakot sila, kahit matapang itong sina Pedro, somehow, nag-pray sila sa Diyos. Ewan ko kung natakot sila, pero pinag-pray nila, give us what? Boldness. Amen po ba? Yan ang sabi dyan, no? In verse 29 and chapter 4. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness, ano sabi dyan? They may speak, ano sabi dyan? Thy word. Kasi sa isang mananampalataya, kahit na anong talino mo, anong galing mo, wala tayong paglalagakan ng ating ginagawa, ang ating plano, kundi sa salita ng Panginoon lang. Amen? So dito sa pagkakataong ito, ano po nangyari dyan? Tumugon ng Panginoon sa verse 31, sa B. And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God, ano sabi dyan? With boldness. Verse 31. 4:31. Yan. Ayan o. And they were all filled with the Holy Ghost. Now, I want you to take note, mga kapatid, kasi sa chapter 2, bumaba ng Spirit. Tama? It is the promise of God mula sa pagkakataong yon na ang sino man ang tatanggap. By the way, the politically correct term which tayo tinanggap ng Panginoon. Amen? Hindi naman ang Diyos ang may kailangan sa atin, natatanggapin natin si Lord eh. Tayo may kailangan sa Diyos. So ginagamit lang natin yung term na tinanggap natin siya kasi ang kaligtasan, it refers to a gift. Ang gift hindi naman ino-offer, binibigay yan freely. Tama? Ibig sabihin, yung pagbibigyan mo, kilala mo. Hindi mo lang siya basta ino-offer kung kani-kanino. Okay? Ang tawag doon, grace. Hindi cheap ang kaligtasan. It is planned by God since the beginning of time. Minsan, ang hirap matanggap kasi parang ang labas, namimili ang Diyos. Mga kapatid, hindi ho namimili ang Diyos. He is so wise and He is sovereign. Kasi kung tayo pala ang namimili ng kaligtasan, kung tatanggap tayo o hindi, ay magaling pala tayo kung ganon. So, sino ang namimili ng kaligtasan? Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? Ang Diyos. Kung bakit Kanya pinili, kung bakit ako pinili, hindi ko alam. Isa lang ang alam ko, hindi ako karapat-dapat, pero binigyan ako ng kaligtasan. Ganon din po tayo, mga kapatid. So, dito po mga minamahal, patuloy po natin ha.
So sabi po dyan, and the multitude of them that believed were one heart and one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things. Ang sabi dyan, common. Kaya tandaan nyo to, kapag iniligtas ka na ng Panginoon, ang dati mong ginagawa, hindi mo na dapat ginagawa. Very clear yon. Kasi ligtas ka na eh. Kaya pala itong mga kulto, itong si Soriano, yung mga Baptist na yan, sabi yung ganun. Tatanggap ka lang kay Jesus, ligtas ka na. Hindi mo lahat kasi. Yung talagang tunay na tumanggap sa Panginoon, nagkaroon ng regeneration, nagkaroon ng pagbabago ng plano, pagbabago ng isip, pagbabago ng lakad, pagbabago ng pagbibihis, ang dami pagbabago. Ngayon, kung sinasabi mo mananampalataya ka at walang pagbabago, hindi si Kristo ang tinanggap mo. Ano yung pastor? Malay ko. Alam niyo yan. Marami tayo nakasamang they claim that they have accepted. Yun ang term eh, tinanggap. Yun ang sabi nila eh. Alam ka na may contest mo na hindi nila tinanggap. Sila nagsasabi nun eh. Kasi kilala ng Diyos yun sa Kanya, mga kapatid. Ngayon, kung tunay kang sa Diyos, humihiwalay ho tayo sa kasalanan. Amen. Sana malinaw ho yun. Kung tunay ka sa Panginoon, humihiwalay tayo sa kasalanan. Kasi nakita mong biyaya ng Panginoon sa iyong sarili, hindi mo kaya maging malinis. So tuloy po natin, hindi tayo nagtatagal. So ang sabi po dyan, okay, nagkakaroon sila ng pagkakaisa. And then, ang sabi ng 33, and with great power, gave the apostles witness of the resurrection, ang sabi dyan, of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. That is the work of God. Okay? Yun yung gawain ng Panginoon, and all they have to do is to glorify God. Or to give glory to God, sorry. Yun ang trabaho nila, to glorify God. Amen? And one of the things for them to glorify God, na nakikita yung unity ng bawat isa. So dahil nakikita nila ang gawain ng Panginoon, therefore, magkakaroon kayo ng isang identity. At dito natin papasok yung identity na to. Therefore, if you're glorifying God, your identity should be what? A steward of God's grace. Pag sinabing steward, katiwala. Amen? Alam nyo, merong higit. Usapang pera to ha, at Diyos. May mas hihigit pa sa pagnanakaw sa Diyos. Alam niyo ba yan? Alam ko naman din natin mananakawan ng Diyos. Pero alam mo, at some point, sabi ng Bible, the Israel committed a sin. Okay? Israel to ha. They committed a sin. Ano yun? Ninanakawan nila ang Diyos through tithes. Pero mas higit pa yon na kasalanan even the believers in the 21st century. Even in our church. And the term is embezzlement. Medyo malalim lang, ano? Pag sinabi nating embezzle, ganito siya. Pinagkatiwalaan kita ng pera para gamitin mo in a specific purpose. Okay? Ngayon, kapag hindi mo yung ginawa, you are embezzling God. Yung pinagkatiwala niya as if para bang, alam mo yun, ikaw yung nagmamay-ari at gagamitin mo yung pera na yun according sa gusto mo mangyari. Dahil iba sa inyo, mahilig sa politics, sabi, pastor, corruption yun na. Ibahin natin yan. When we talk about embezzlement, kinukuha mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos at ginagamit mo siya sa paraan na gusto mo. Alam mo yan? Kaya nga dito sa church natin, lagi kong sinasabi, sa mga naghahanap ng trabaho, ang ipagpipray lang natin ay yung mga taong naghahanap ng trabaho, pero at the same time, yung puso nila ay talagang suko para tumulong sa gawain ng Panginoon. Why? Because of the term steward. It is not my money, but it's the money that God entrusted to me. So magiging tanong ngayon dito, hindi yung kung magkano yung makukuha mo sa Diyos. Kundi ang tanong dito, Lord, ano pa ba yung hindi ko na isusuko at hindi ko pa na ipapagamit sa iyo?
Until you understand that, you are not a steward of God. Hindi ka katiwala ng Diyos. Bakit? Ginagamit mo. Actually, hindi lang pera eh. Lakas, talino. May ibang tao, binigyan ng talino, pero di nila ginagamit ang katalinuhan nila sa paglilingkod sa Diyos. Gusto na halimbawa? Madalas, natatakot tayo na mag-share ng gospel. Kasi sharing the gospel, it requires wisdom. Tama? Bakit siya kaya nga nahihirapan kayong mag-isip, kaya nga nahiya kayo kasi nagre-require siya ng pag-iisip. At kinakailangan natin makuha yung tamang pag-iisip kasi until you change your mind, hindi ka makapag-share ng gospel. Ano isipin mo lagi? Ay, makarini. Pero kapag ang topic, yung paborito mong K-pop, ako, kahit bumaghapon pa yan. Kapag ang topic, basketball. Kapag ang topic, computer games. Kapag ang topic, love life. Sige lang. Diba? You are an embezzler. Wala akong alam na eksaktong Tagalog term ng embezzler, hindi naman pandarambong eh. Basta ang idea ganito, yung pinagkatiwala ng Panginoon, na dapat mong gamitin sa paraan na gusto ng Diyos, hindi mo ginagamit, o kung gagamitin mo man, ginagamit mo sa paraan na hindi kagustuhan ng Panginoon. Ngayon, bakit nagkasala itong si Ananias at si Sapphira? Kasi nga, pinagkatiwalaan sila ng pera, hindi nila ginamit sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi, tingnan natin, paano ba yung sistema? Ganito kasi yung sistema. Okay? 34. Neither was there any among them that lacked. Kasi may pangangailangan, nag-start pa lang ang church eh. Right? So, nag-start, nagsisimula, nag-gather, hindi makapag-gather kasi nga, imbis na mag-gather, magtatrabaho. Ngayon, kung meron man dapat silang time to gather, ano nangyayari? Because they are slave, hindi sila makapagtrabaho. So, ano gagawin? Para magkaroon ng time para kay Lord, every first day of the week, which is Sunday, ano gagawin? Nagkakaroon sila ng koleksyon para bayaran yung utang mo, para sa ganun maging malaya ka, at yung kalayaan mo na yon ay gagamitin mo yung isang araw sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sila nagkakaroon ng koleksyon. Because they have the ministry of liberation, pagpapalaya. Hindi lang pagpapalaya sa kasalanan, kundi pagpapalaya physically, and sabihin na natin in their time, to set one day for them to gather at magkaroon ng strengthening. Pagkakaroon ng palakasan. Ang tawag natin dyan, it is the work of God, gawain ng Panginoon. Amen? Yan yung gawain ng Panginoon. So tuloy po natin Okay? For as many as were possession of lands or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold. Take note brought the prices, and brought the prices of the things that were sold. Sinasabi nila kung magkano. Dinadala nila, okay, yung pinagbilhan. Okay, anong verse yan? 34. Sabi sa 35, ganito, and laid them down at the apostles' feet. Okay, isa-isayin natin yan. So, the work of God, yung kasunod nun, the people of God. At ang kasunod nun, the servant of God. Dito sa pagkakataong ito, they are acknowledging the authority of what? The servant of God. Hanggang saan ba ang authority ng servant of God? Hindi niyo po sa buhay ng mananampalataya Kasi wala akong authority ang kahit na sino, kahit ang pastor sa buhay ninyo. Ang trabaho niya lang is the authority to preach God's word. Kasi nasa sa inyo yun, kung gagalangin nyo o hindi yung pastor. Pero nagpapaalala ang salita ng Diyos, nagalangin natin ang lingkod ng Diyos. Why? Kasi nagpapagal sila para sa kaluluwa ng mga tupa. Amen?
Nakakapagod ba yon? In a sense. Pero pinaka-nakakapagod kasi dyan, hindi yung pag-aalaga lang ng tupa. Kasi sa isang iglesia, meron din naman mga kambing. May mga aso, may mga baboy. Ngayon kung sino man yon, hindi ko alam. Kundi sinasabi ko lang, the illustration of the Word of God, when we speak about a genuine believer in Christ, ano nga uli? Tupa. Pag hindi kay Kristo, kambing, baboy, aso. Kasi pag tupa, sa Diyos yan. At ang tupa, nakikinig sa Diyos yan. Pag nakikinig yan ng Bible, kapag nakikinig ng Word of God, hindi yan lumalaban, nakikinig yan. Kasi nga, sa Diyos siya. Sa Diyos. Hindi ba lumalaban ng tupa? Meron din naman. Kaso nga, di ba, pinag-aralan natin kung ano yung trabaho ng shepherd. Matigas ka, babalian ka niyan. Di ba? Amen? Ba't pa tayo napunta dyan? So, tuloy po natin. Sa verse 34, balik tayo. For as many as were possessors of the lands or houses sold them and brought the price of the things were sold and laid them down at the apostles' feet. And the distribution was made unto every man in accordance as he need. Ito na nga yun. Okay, imbes na mag-attend ka, wala pa kami kakain, magtatrabaho ko. Hindi, huwag ka na magtrabaho. Ito yung pagkain mo sa ngayon. Tapos pag-pray natin, magtrabaho ka ng ibang araw para at least, alam mo yan, ganun nag-start ang ministry. Amen? Tuloy po natin. And Joseph, eto na, who by the apostles were surnamed Barnabas, which is being interpreted the man of consolation, or it means encourager. Ganda na pangalan niya. Hindi yung Barabas ha, Barnabas. Katunog lang. Parang sa church lang yun, minsan di mo malaman eh. Ano ka ba? Barabas ka ba o Barnabas? Huwag ka lang ma-aksidente, madulas ka pa, maging Judas pa yan. Diba? Barnabas, it means son of consolation or encourager. The son of encourager. Ang ganda pangalan. And he lived by his name. Bakit? Kasi sabi ng Bible ganito. Okay? A Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money. And again, pansinin nyo and laid it at the apostles' feet. Again, we're looking at the work of God, the ministry. Ibig sabihin, kaya siya nagkakaroon ng desire to sold everything that he have kasi para sa kanya, ang pagbibigay ng resources sa Panginoon, hindi kalugihan. Mga kapatid, hindi yung sinasuggest ng Bible, uwi kayo ng bahay nyo, hanapin yung titulo, tapos pagbibili nyo. Hindi yung suggestion dito. Kundi sinasabi ng Panginoon, all that we have is not to us. Kundi ano dapat natin ginagawa? Pinapagamit natin sa Diyos. Pinapagamit sa Diyos. For the sake of the work of God. Tapos, di ba si Barnabas nga, ano nga siya uli? Encourager. Not just because he understands the work of God, it is for the people of God. Gusto niyang i-encourage. Nagigets niyo? Kung bakit nagkasala itong sina Ananias at si Sapera kasi nakatingin eh. Ha? Ananias at si Sapera. So, nangyari po dyan, binenta para maging encouragement. Binenta para maging encouragement. Hindi yan binenta para magpakita. Gilas. Amen? Kasi naisip nila, wala naman nakakaalam eh. Nagigets niyo? Kasi, balikan natin balikan natin. Okay? Verse 32 yata yon.
But they had all things in common. Okay, so that's the description of the church. Hindi sila nagpapayabangan, hindi sila nagmamataas, hindi sila nagpapasikat para maging sikat, kundi gusto nila na mangyari, maipakilala ang Panginoon. In short, para mapasikat nila ang Panginoon. And then, ano sabi dyan? Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. That's a sign of stewardship. Kumbaga, yung anong meron ako, hindi ito sa akin. Ang gandang ugali nun. What if kung ganyan ang ating offering? Lord, itong bibigay ko, hindi akin to. Sa'yo to. Nagigets niyo? Amen? Sino dito natutuwa kayo nakapag-offering kayo? Lagi. Iba natigilan eh. Nag-offering lagi. Isa yan sa prayer ko. Okay? At awa at biyaya ng Diyos. Ayan, nangyayari na. Although hindi yan ang focus ng pastor, pero the Lord has given me an opportunity somehow nakakaroon ng trabaho, alam sa makapagbibigay ng offering. At some point in my life, alam mo yan, pwedeng magbigay. Amen? But anyhow, tuloy po natin neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of the land or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Ito gusto makita niyo. Brought the prices of the things that were sold. Ano ginawa ni sa pera? Sa chapter 5 verse 2, and kept back the part of the price. Yung sa, anong version? 34 ba? 34, brought the price of the things that were sold. Dinala. Pero sa pera, kept back. Tinago. That is not being a good steward. You don't possess integrity. Bakit? Kasi akala niya wala makakaalam. Kaya galit na galit si Pedro. Bakit ka nagsinungaling sa akin, sabi niya? Bakit ka nagsinungaling sa people of God? Sabi niya, hindi. Nagsinungaling ka sa banal na spirito. Nagsinungaling ka sa Diyos. Amen? Minsan, ang galing nating mag-alibay. Kasi ang tingin natin sa kapwa kasi di naman kasi Tandaan niyo, ang kasalanan natin, hindi lang sa tao, higit sa lahat, kasalanan niyan sa Diyos. At wala kang may tatago sa Diyos. Pwede kang mag-deny sa tao, pwede kang pagtakpan, ang lahat ng gusto mong pagtatakip. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ka makapagtatakip. And that is the sign of integrity. You're doing the right thing even when no one is looking because you believe God is watching you. Yun yung integrity. So sa paraan na yan, yes, they have seen the work of God. But sadly, itong dalawa na ito, nakatingin sa tao. Bakit they kept back? Kasi nakita nila ang nagtulak sa kanila, ito nga, the son of encourager. Kaso meron silang something sa puso nilang di maganda. Ganito gagawin natin. Hindi ko alam pero siguro nasa isip nila, natuwa yung mga tao, nagbigay si Barnabas. Yung dalawa, okay, ganito gagawin. Bibenta natin, pero may tatago tayo. Pero yung natitirang pinagbilan, na hindi kasama yung tinago natin, lalagay natin sa paanan ng mga apostles. That is not integrity. That is embezzlement. Dahil una sa lahat, hindi naman sa kanila yung pera in the first place. Tingnan nga natin. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng meron kayo ay hindi sa inyo? Until and unless you understand that, ang buhay mo ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi kaya, ba't ka nagtatrabaho? Kasi para, alam mo, magkaroon ka, guminhawa ka,
No. Kung bakit ka nagkaroon ng pera, hindi, kung bakit ka nagkaroon ng kayamanan, hindi para guminhawa ka. Ang kaginhawahan ay sa Diyos lang nagmumula. Ibig mo sabihin na walang yayaman, Pastor? Meron naman. Si Abraham, si Joseph, si Job. Pero kung tatanungin nyo sila, kung bakit sila yumaman, hindi dahil sa nagsikap sila para sa kayamanan na meron sila. Iba kung kahit tanggalin mo sa kanila, wala sa kanila yon. Dahil sapat na meron silang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? That's why I love Joseph. Kasi kahit anong sitwasyon, dalhin nyo siya, promote, demote, sa Diyos pa rin siya. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Amen? So the work of God. Second is the people of God. So kung kanina, you ought to give glory to God as a what? A steward. So ngayon naman, you should encourage. Para palitan natin, para magkatunog. Kanina, glorify God. Ngayon, edify the believers. Therefore, ano yung identity mo ngayon? Okay, bukod sa pagiging steward, you are a brother, a brethren in Christ. A brother or sister in Christ. The purpose is to edify. Kung bakit nagkasala itong dalawang ito, hindi sila naging kapatid. Naging makasarili sila. Bakit? Ang gusto nila sumikat. Kasi natuwa yung church sa ginawa ni Barnabas. Binenta niya. So kanina, pinag-usapan natin, hindi natuwa ang Diyos because Ananias and Sapphira, they did not become a what? A faithful steward. Ngayon, they are not a faithful brother in Christ. May pandaraya. Again, although we're talking about the brotherhood, okay, the brethren, pero yung pagkakapatiran po natin, ang sentro pa rin doon ang Diyos. At kapag hindi, sabi ko lagi ito, kapag sa fellowship, hindi tama ang relationship sa Diyos, hindi magiging tama ang relationship mo sa kahit na kanino pang tao sa mundong ibabaw. Asawa man yan, kaibigan man yan, katrabaho man yan, kasama mo man yan sa church. Amen? And if the purpose is to edify the brethren, the people of God, hindi yan mangyayari. Bakit? Hindi ka nagiging tapat sa Diyos. Kaya nga, papasok pa rin dun eh. Integrity pa rin. Bakit? Integrity kanino? Sa Diyos. At kapag hindi ka nagiging tapat sa Diyos, nakinig mo ba kayo? Hindi ka nagiging tapat sa kapatiran. Bagay, sa paglilingkod po natin, again hindi natin pinapasaya ang mga tao. Sino pinapasaya natin? Ang Diyos. Kung bakit nagiging masaya ang tao, bunga lang yon. Magkaiba ang ugat sa bunga. Tama? Ang ugat ng katapatan natin, kung bakit tayo nagtatapat, hindi yan tao. Bunga lang yan. So ano yung ugat? Tapat tayo sa Diyos. Kung bakit ka natutuwa? Kasi nagtatapat ka sa Diyos. Ang bato na papuri sa Diyos pa rin. Sila hindi. Ang gusto nila ipapuri sa kanila. Sa kanila. Kasi kung hindi, bakit nila itatago yung pera? Bakit nila itatago yung part? Kasi sabi ni Peter, di ba kayo naman ang may hawak ng pera? Pwede mo namang sabihin na, ito yung pinagbilhan, nagtabi kami. Hindi. Dahil nakita nila kay Barnabas, tuwan-tuwa sila. So, kumbaga, nag-a-assume, it encourages other believers as if binigay nila yung todo-todo. Tandaan nyo hindi sila nagtago sa tao, nagtago sila sa Diyos. Sa atin, parang dating corruption no? Which is corruption din naman. Diba? Para mga politiko natin, kunwari namimigay ng, alam mo, ayuda, galing din naman sa tao. Kala mo naman ang babait nila. Pero unbeliever kasi yun We are talking about people, pinag-usapan natin yung mga tao na nagsasabing mananampalataya sila at tapat sila sa Diyos. No, hindi sila tapat sa Diyos. Amen?
Handa pa ba kayo makinig? Amen. Finally and last, kilala niyo ako. Hindi ako mahabang mag-preach. But if I notice na nawawalan na ng gana ng mga tao nakikinig, hindi rin ako magtsatsaga na sayangin ang oras sa mga tao hindi andang makinig sa salita ng Panginoon. The principle of the Bible is, huwag mong itapon ang perla sa mga baboy. Even sabi ko nga kanina, di ba ang baboy, pastor, hindi yan sa Diyos? Yes. Pero kapag ang tupa, binababoy nila ang salita ng Diyos, ay hindi pa rin karapat-dapat. Kasi ang tunay sa Diyos, nakikinig yan ng may excitement sa salita ng Diyos. Okay? Finally and last, so we have seen the work of God, the people of God, and the servant of God. So kung kanina, kinakailangan kilalanin nila yung sarili nila as what? A good steward. A faithful steward. And then, pangalawa, a faithful brother or sister in Christ. Now, we're going to look at, as a servant of God, or to the servants of God, they should acknowledge the authority. Okay? Yung authority na binigay ng Diyos kanino? Sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? So dito sa pagkakataong ito, ano gusto natin makita? If the servant of God is correcting you, ano dapat gawin? Makinig tayo. Amen? Saan yung integrity doon? Nagiging tapat ka, hindi dahil sa sinabi lang ni pastor. Oo, ginagamit si pastor. Amen? At dapat tayong makinig. Pastors today, dahil marami na kasi tayong ka-fellowship ngayon eh. Dati-dati ang ka-fellowship lang natin ay mga fundamental Baptist na kagaya natin. Bagay, mga hindi pa rin naman din naiintindihan. But right now, we're fellowshipping with the Bible Baptists, which is the big part ng mga Bible Baptists. Malaki ang authority ng pastor. As if kinokontrol ng pastor ang lahat sa buhay ng mga miyembro. Hindi tayo ganun dito. Pero mahalaga na kinikilala ninyo ang authority ng pastor sapagkat ang Diyos ang nagbigay, kanino? Sa mga miyembro. Pero yung pastor naman, hindi naman dapat nag-claim na para bang, alam mo yun, I own you. I am Lord's over you. Hindi ganun dapat. Kaya tuloy, sa mga ilang Baptist, pag nagkasala yung pastor, hindi nila masawata. Bakit? Ang taas ng pastor eh. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na para bang, alam mo yun, lalapastanganin mo na yung pastor. Hindi rin naman ganun. Dapat kinikilala mo pa rin siya. Kasi sa totoo lang, kapag hindi yung ginagala ang pastor, hindi rin naman makakatulong sa inyong paglago yun. Lalo na kung alam nyo naman na pastor, okay naman. Amen? Pero kapag hindi okay, hindi naman dapat pinapalampas yan. So dito, sabi nga natin, we need to acknowledge the what? The authority, and we do not, or we should not undermine the authority of the servants of God. Sabi kasi dito, ganito, but Peter said, Ananias, why had Satan, take note ha, kaya nakakatakot itong unang church eh. Gawin mo ngayon yan. Dito medyo malumanay pa nga eh. Kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na pang-Kristyano, yung iba nagagalit, ayaw yung marinig na hindi ka Christian. Si Pedro iba. Sabi, hoy, Satanas. Sige nga, sa inyo gawin yun. Ay ba, di ka nag-attend. Hoy, Satanas! Satanas! Arr! Ewan ko lang kung matuwa ka. Diba? Hindi uso na o-offend nun dito. Alam niyo bakit? Kasi nakikita nila that the Spirit is moving. The Spirit is working. Tapos wawalang hiyain mo. Diba? Hindi ka na nahiya sa pinaggagawa mo. Ewan ko lang kung chinismis na si Pedro. Ewan ko lang kung may times pa siya, pinatay na nga siya eh.
Bakit? Kasi nga, banal ang Diyos sa pinaglilingkuran nila. Kaya kung kayo, lumalaban kayo sa authority ng pastor at hindi kayo namamatay, ay pasalamat kayo sa Diyos. Again, hindi mataas ang pastor. Again, kanino nga ulit tayo nagkakasala? Sa Diyos. Sino ba naman ang pastor? Nagigets? Amen po ba? Sana malinaw yun, We're telling you about the authority of the pastor, but not being a pastor, being lords over God's flock. Yun ang sabi ng Bible, Hindi ganon. Kundi sinasabi natin, kapag nakikita nyo that the Spirit is moving, in fact, kasi sabi po dyan, na ang dapat ginagawa ng mananampalataya o lingkod ng Panginoon, sabi po dyan, verse 32, and the multitude of them that believe are in one heart and of one soul, neither any of them ought hindi ko mabasa. Neither said any of them aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. So nagawa ng lingkod ng Diyos na magkaroon ng pagkakaisa because of the work of the Spirit. Dahil gumagawa ba na ng Espiritu, puspos yung church, walang chismisan, walang siraan. Amen? Ang lakas ng working ng church. Tapos kasunod yan, and with great power, sabi ng 33, gave the apostles or the leaders of the church witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So yung pastor, na instead na iniintindi niya na, ay, karakal pasaway, alam mo yun, hindi. Nag-grow in church. Ano ginagawa ng pastor? Actually, tatlo lang gagawin ng pastor. To pray, to preach, to pastor. Yun lang dapat ginagawa ng pastor. To pray, to preach, to pastor. The word pastor, it means to shepherd. Pinag-aralan natin yung shepherd, tama? So meaning, inaalalayan yung mga tupa. Kapag may pasaway, alam mo yan, may tungkod yan. Kapag may sakit, meron niyang oil, gagamutin yan. Depende, kasi pastor na nakakaalam Kaya nalulungkot ako sa mga church na iniisip nila sa pastor, ay, hindi ko rin pwedeng lahatin. Ang pastor daw, may favoritism kasi ganito, ganyan. Tandaan ninyo, kung pinagpipray nyo ang pastor ninyo na i-lead siya ng Panginoon, magtiwala kayo sa leading ng Panginoon. Dahil kung sakasakaling yung pastor na hindi tama yung ginagawa niya, ang Diyos ang magpaparusa dyan. Amen po ba? Masyado na tayo mahaba. Okay? So, it is important for the church, including the pastors, okay, to have what? Integrity in their living or in their lifestyle in the service of our Lord Savior Jesus Christ. So, we need to understand the work of God, the people of God, and the servant of God. Sino nga tayo? We are steward, we are brother, and we are servants. Lingkod tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, salamat po sa oras na ito. Panginoon, kami po ay nagkakatipon upang magpasalamat sa patuloy na pagtuturo niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Kahabagan niyo po kami. As we live our lives, Father God, in worshiping you. Help us, Lord, to glorify you in everything that we do. Lahat mo nawa na gagawin namin makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Kahit hindi nakikita ni Pastor. Kahit walang pagpapala. Kasi yung paglingkuran ka, isa ng dakilang pagpapala ito sa amin, Ama. Father, we pray. Continue to guide us, O Lord. And until the day, hanggang ang araw ay dumating, nakukunin niyo na po kami, ay makita niyo po nawa na kami nagtatapat at ibinibigay sa inyo ang lahat. Help us, Lord, not to become an embezzler, Father God. Not as a fake brother or even
person, Panginoon Diyos, na ayaw sumunod. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Nakakitaan po kami ng integrity sa aming pong paglakad. Salamat, Panginoon Diyos. Binabalik po namin sa iyong papuri, sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid at magandang gabi sa atin lahat.